Nasubukan mo na rin bang ikumpara ang buhay mo sa iba? O nasubukan mo na bang makita ang pagkakaiba ng trato ng tao sa'yo kesa sa ibang tao? Nako, medyo medyo nakakalito ang pa-intro natin for today's video. Pero nako naman, isa itong realization. Wala palang S. Para sa ating lahat, ang kwentong ibabahagi ko for you. Kaya makinig kayo dyan. Pero bago tayo mag-umpisa, nako, pasuyo naman po. Pwedeng pa-follow, tapos pa-like na rin at patingin na rin. O magtingin-tingin kayo sa Shop in Style. Ayan po, nakalink po sa baba ang kanyang Facebook page. At syempre, aside from the Facebook page, ayan, eto po ang itsura niyan. Kung gusto niyo lang i-search sa search bar niyo na Shop in Style. Thank you very much, Mama Rose Puno Perez. Maraming salamat. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Tanggap ko na iba't iba ang turing ng tao sa iba't ibang kapwa nila. Pero paano kung sarili mong laman at dugo ang nagparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga at hindi ka kamahal-mahal? Dear Mama Mia, 15 taong gulang ako nang unang beses kong naintindihan ang isang bagay. Isang bagay na kailanman ay hindi itinuro sa eskwela. Na ang pagiging panganay ay hindi pala nangangahulugang ikaw ang unang minamahal. Hindi pala. Mas madalas, ikaw ang unang nasasakripisyo. Bago pa sumisikat ang araw ay gising na ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Ang hangin sa likod bahay ay malamig. May halong amoy ng basang lupa at lumang kalderong matagal nang nasunog sa kalan. Tahimik pa ang paligid. Wala pang ingay ng mga tricycle. Wala pang sigaw ng mga tindera sa kanto. Tanging tunog lang ng umaagos na tubig mula sa gripo at ang pagkalansing ng metal habang kinukuskus ko ang kaldero. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Namamanhid na ang mga daliri ko sa lamig ng tubig, pero hindi ako tumitigil. Hindi ako pwedeng tumigil. Kasi kapag tumigil ako, may magsasalita. At bakit hindi pa tapos yan? Mula sa loob ng bahay, maririnig ko pa ang mahinang hilik ng kapatid kong si Lia. Mahimbing pa ang tulog niya, balot sa makapal na kumot ang kaniyang katawan. Tahimik, payapa, parang walang responsibilidad sa mundo. At dun ko unang naramdaman ang kirot, hindi sa kamay ko, kundi sa dibdib ko, Mama Mia. Kasi kagabi, habang siya ay natutulog na, ako ang naglalaba ng uniforme niya. Ako ang nagplansya. Ako ang naghanda ng bag niya. Ako ang nag-ayos ng sapatos niya. At ako rin ang gigising ng maaga para siguraduhing handa ang lahat para sa kanya. Hindi para sa akin. Para sa kanya, Mama Mia. Bilisan mo na dyan, Ana. Napalingon ako. Nakatayo sa pintuan ang nanay ko. Nakatapis na. Hawak ang sandok na para bang armas na handang gamitin kapag may nagkamali. Hindi dapat malilate si Lia sa eskwela. Tumango ako. Opo, Ma. Wala siyang sinabi tungkol sa akin. Walang, ikaw rin, huwag kang malilate. Walang, kumain ka muna. Walang kahit na ano. Pero sanay na ako.
Ganito na noon pa man. Ako ang kumikilos, si Leah ang inaalagaan. Sa hapagkainan, pareho kaming nakaupo, pero hindi kami pareho ng halaga. May isang itlog sa gitna ng mesa. Isa. Dalawa kaming kakain. Hindi na kailangan ng paliwanag kung kanino mapupunta yung huling peraso ng itlog. Tahimik kong inilagay iyon sa plato ni Leah. Ngumiti siya. Thank you, ate. Hindi ko alam kung totoo yun o nakasanayan na lang niyang sabihin. Mas bata siya. Mas kailangan niya ng sustansya. Boses yun ng tatay ko. Matigas. Walang puwang sa pagtutol. Kahit naririnig niya ang sikmura kong kumakalam, kahit ramdam kong parang napahiya ako sa harap nila, kahit gusto kong magsalita, hindi ako nagsalita, Mama Mia. Kailanman, hindi ako nagsalita. Kapag ako ang may kailangan, magtiis ka muna. Kapag si Leah naman, "Oo anak, bibili tayo bukas." Parang may himala na nangyayari. Parang may pera na biglang lumalabas. Parang may pusong biglang lumalambot. Pero hindi para sa akin. Para kay Leah. Ikaw ang panganay. Yan ang lagi nilang sinasabi. Dapat marunong kang magsakripisyo. Matagal kong pinaniwalaan ang mga sinabi nilang iyon, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw na naintindihan ko. Ang sakripisyo pala ay ibang salita lang para sa pagpapabaya. Habang lumalaki kami, mas nagiging malinaw ang pagkakaiba namin ni Leah. Siya maganda, palaban, masayahin, may kumpiyansa sa sarili. Parang ilaw sa gitna ng dilim. Samantalang ako, tahimik, maingat, laging nag-iisip muna bago kumilos. Parang anino lang na sumusunod sa kanya. At siguro dun nagsimula ang lahat. Kasi si Leah, Mama Mia, kamukha siya ng nanay namin. At ako, hindi. Siya ang paalala ng kabataan nila. Ako ang paalala ng responsibilidad. At ang responsibilidad, hindi dapat minamahal. Ate, napalingon ako. Nakatayo si Leah sa harap ko. Naka-uniform na. Maayos, malinis, perpekto. Ang pangit naman ng damit mo, sabi niya at napatingin ako sa suot ko. Kupas na yon. Manipis. Halatang luma na. Wala ka bang ibang masusuot? Mahina lang ang boses niya, Mama Mia, pero sapat para marinig ko. Sapat para masaktan ako. Tapos lagi ka pang nakasimangot. Dagdag pa niya. Ngumiti siya, pero pakiramdam ko hindi yun mabait na ngiti. Kaya siguro walang may gusto sa'yo. Gusto kong sumagot sa huling sinabi niya. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sabihin na pagod lang ako. Na wala akong oras para mag-ayos, na lahat ng oras ko napupunta sa kanila, sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang nag-iba ang mukha niya. Namumuo ang luha, nanginginig ang labi. At ininsulto niya ako. Mama Mia, nung pumalag ako, bigla siyang umiyak. Si ate inunsulto niya ako. Sabi niya nung nagtanong si Mama. Tumakbo agad si Leah papunta sa sala. At tulad ng laging nangyayari, hindi na sila nagtanong pa sa akin. Ano bang problema mo, ha, Ana? Sigaw ng nanay ko. Bakit mo na naman binubuli ang kapatid mo? Dagdag pa ng tatay ko.
At doon nanahimik na lang ako, Mama Mia. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil wala rin namang makikinig sa akin. Ang katahimikan minsan yun ang nagiging kalasag ko. Ang tanging paraan para mabuhay sa bahay na hindi ko maramdaman na kabilang ako. Lumipas ang mga taon pero hindi nagbago ang sistema. Tila mas lumala pa nga, Mama Mia. Pero hindi pa rin ako lumaban. Hindi ako kailanman lumaban. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa bahay na yun, matagal ko nang natutunan na ang katotohanan ay walang halaga kung hindi ikaw ang unang nagsalita. At kadalasan, hindi talaga ako nauunang magsalita, Mama Mia. Lumaki akong parang isang bisita o alila sa sarili kong tahanan. Alam ko kung saan ako dapat tumayo. Alam ko kung kailan ako dapat magsalita. At higit sa lahat, alam ko kung kailan ako dapat manahimik. Ang katahimikan para sa iba ay pahinga. Pero para sa akin, yun ang naging kulungan ko. High school noon, yun ang panahon na sana ay natututo akong mangarap. Pero sa halip ay natuto akong magtiis. Habang ang ibang kaklase ko ay nagkukwentuhan tungkol sa mga crushes nila, sa mga lakad nila tuwing weekends, at sa mga bagong gamit na binili ng mga magulang nila, ako naman ay tahimik lang sa sulok. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil pakiramdam ko wala namang makikinig sa akin. Ana, hindi ka ba sasama? Napatingin ako sa kaklase kong si Jenny. Siya ang isa sa mga kokonting kaklase ko na nagtangkang lumapit sa akin. May hawak siyang papel, invitation para sa birthday ng isa naming kaklase. May pagkain daw, may videoke, may sayawan. Isang normal na bagay para sa mga kaidaran ko, pero isang luho para sa akin. Pass muna ako. Mahina akong sagot. Bakit? Lagi ka nalang pasa. Minsan ka lang naman sasama. Pilit niyang ngiti. Gusto kong sumama, Mama Mia. Gusto kong maranasan kung paano tumawa ng walang iniisip. Gusto kong maramdaman kung paano maging normal. Pero pumasok agad sa isip ko ang boses ng nanay ko. Saan ka pupunta? Hindi pwede, may gagawin ka pa sa bahay. Tapos, sumunod ang boses ng tatay ko. Hindi ka na nahiya? Kababae mong tao, gala ka ng gala? Kahit hindi ko pa sinasabi sa kanila, alam kong yun na ang magiging sagot nila. Ano kasi may gagawin ako sa bahay? Sagot ko. Ngumiti na lang si Jenny. Pero kita ko ang pagkadismaya sa kaniyang mukha. Okay, next time na lang. Pero pareho naming alam, walang next time, Mama Mia. Pag-uwi ko, ganun pa rin. Walang nagbago. Nasa sala si Lia. Nakahiga sa sofa. Hawak ang kaniyang cellphone. Tumatawa habang may kausap. Late ka na, sabi ng nanay ko mula sa kusina. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa likod. Nagpalit ng damit at nagsimulang maghugas ng pinggan. Mga pinggang hindi naman po ako ang gumamit. Ate, napahinto ako. Gawan mo nga ako ng assignment. Hindi yun pakiusap. Utos yun mula sa nakababata kong kapatid. May sarili ka namang utak, sagot ko. Mahina pero buo. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay sumigaw. Ma! Malakas. Si ate ayaw akong tulungan. Pumikit ako. Huminga ng malalim.
At tulad ng inaasahan, Ana, bakit ba ang damot mo dyan sa kapatid mo ha? Hindi na ako nagpaliwanag. Hindi ko na sinabing pagod ako. Hindi ko sinabing may sarili rin naman akong mga assignments. Kasi kahit sabihin ko, hindi naman nila ako pakikinggan eh. Hanggang sa gabi na, tahimik na ang bahay. Pero hindi matahimik ang isip ko. Nakahiga ako sa manipis kong kama, nakatitig sa kisame na may bitak na para bang ako. Paunti-unting nababasag. Inisip ko, ganito na lang ba talaga? Ganito na lang ba ang buhay ko? Minsan tinanong ko ang sarili ko, masama ba akong anak? May kulang ba sa akin? Bakit parang hindi nila ako nakikita? Kinabukasan, kahit late na akong nakatulog ay mas maaga pa akong nagising kaysa sa dati. Hindi dahil may kailangan akong tapusin, kundi dahil ayoko nang marinig ang boses nila. Ayoko nang makaramdam ng bigat. Ayoko nang maalala kung nasaan ako. Lumabas ako ng bahay. Madilim pa ang paligid. Tahimik ang kalsada. Malamig ang hangin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay nakahinga ako ng maluwag. Doon ko napagtanto, hindi pala bahay ang problema, kundi yung pakiramdam na hindi kakabilang sa pamilya nila. Habang naglalakad ako ay may dadaanan akong maliit na tindahan na kakabukas pa lang noon. May matandang babae na nag-aayos ng mga paninda. Ngumiti siya sa akin. Maaga ka. Natigilan ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya noon. May init, may lambing, tila may pakialam. Opo, sagot ko. Papunta na pong school. Tumango siya. Mag-ingat ka, iha. Simple lang. Pero sa araw-araw na wala akong naririnig na ganon mula sa aking sariling mga magulang, ay parang may kumurot sa puso ko nung sinabi yun sa akin ng matanda. Sa eskwela, ganun pa rin. Ako yung tahimik, ako yung invisible. Pero okay lang. Sanay na ako eh. Mas madali na yun kaysa masaktan ako. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na darating ang araw na may isang taong makakakita sa akin. Hindi bilang isang anino ni Lia. Hindi bilang isang panganay. Hindi bilang utusan, kundi bilang ako. Si Ana. May mga bagay na hindi kailangang sabihin ng direkta para maintindihan mo. Hindi kailangang ipaliwanag. Hindi kailangang ipagtanggol. Makikita mo na lang sa paraan ng pagtingin nila, sa paraan ng pakikitungo nila sa iyo, at sa paraan ng pagpili nila kung sino ang kakampihan. At sa bahay namin malinaw na yon. Kailanman hindi ako naging paborito. Si Lia yon. Hindi ko na matandaan kung kailan ang eksaktong panahon na nagsimula ang lahat. Pero may mga alaala na paulit-ulit bumabalik sa akin. Parang sugat na ayaw maghilom kahit gamutin mo pa. At isa doon ay nung 10 taong gulang pa lang ako, Mama Mia. Araw po yun ng recognition day sa school. Unang beses kong mapasama noon sa honor roll. Hindi naman ako ang pinakamatalino, hindi ako ang top 1, pero para sa akin malaking bagay na yon. Buong linggo po akong excited nung in-announce na sa amin na isa nga ako sa mga makakakuha ng honors. Buong linggo akong naghintay. Buong linggo akong umasa. Ma, pupunta po ba kayo? Mahina akong tanong habang naghahain pa siya ng pagkain. Hindi siya agad sumagot. Abala siya sa paglalagay ng ulam sa plato ni Lia. Tingnan natin,
Sabi niya. Hindi yun oo, pero hindi rin naman yun hindi. Sapat na yun para umasa ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mas maaga kaysa sa usual. Inayos ko ang buhok ko. Plinansya ko ang uniforme ko ng paulit-ulit kahit na tuwid na ito. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. At sa isang saglit, naniwala ako na baka kahit papaano maging proud sila sa akin. Sa school, halos mapuno ang covered court. May mga magulang na may dalang kung ano-ano, bulaklak, kamera. Tapos nakita kong may tumatawa, may nagyayakapan. Ako nakaupo sa gilid, hawak ang papel ko. Paulit-ulit tinitingnan ang entrance ng paaralan. Umaasang darating sila. Umaasang makikita ko ang pamilyar na mukha nila sa dami ng tao. Ana, tumayo ka na, ikaw na ang susunod. Senya sa akin ng teacher ko. Hanggang sa tinawag na nga ang pangalan ko. Tumayo ako. Naglakad patungo sa stage. Mabagal, maingat. Parang may hinahanap pa rin ang mga mata ko kahit alam kong wala. Tinanggap ko ang certificate ko, Mama Mia. Ngumiti ang teacher ko. Good job, Ana. Ngumiti rin naman ako. Pero hindi buo ang ngiting yun. Hindi sapat kasi sa likod ng isip ko, iisa lang ang tanong. Nasaan na sila? Pagkatapos ng programa, nagsiuwian ng lahat. May mga batang may kasamang mga magulang, may mga batang may yakap, may mga batang may litrato. Ako naglakad pa uwi mag-isa. Hawak ang certificate ko na para bang walang halaga yun. Walang bigat yun kahit buong taon ko yung pinaghirapan. Pagdating ko sa bahay, bukas ang TV. Naroon si Lia, nakaupo sa sahig, nanonood ng cartoons. Nandito ka na? Sabi niya, na hindi man lang tumingin sa akin. Oo, sagot ko. Lumabas ang nanay mula sa kusina. Oh, kumusta? Tiningnan ko siya. Sandali lang. Sapat para makita ko kung may interest ba siya. May award po ako. Pinakita ko yung medal at certificate ko. Sinulyapan niya. Sandali lang. Ah, okay. Pakibantayan nga si Lia, may pupuntahan kami ng tatay mo. Sabi niya pagkatapos. Parang may nahulog sa loob ko, Mama Mia. Isang bagay na matagal ko nang pinipilit buuin. San po kayo pupunta? Tanong ko. Kahit alam kong hindi ko na dapat itanong yun kung ayaw kong masaktan. May kailangan lang gawin. Sumingit si Lia. Ma, yung sinasabi mong bibilhin natin na. Ngumiti ang nanay ko. Oo, bibilhin natin. Napatingin ako sa kanya. Anong bibilhin? Bag. Sagot ni Lia na masaya. Reward ko daw kasi mataas ang grade ko last test. Natigilan ako. Pero may award din naman ako, 'di ba? Kaya lang hindi ko na yun sinabi. Hindi na kailangan. Kasi nakita ko na naman ang sagot sa mga mata nila eh. Magkaiba yung award mo. Sabi ng tatay ko. Natila nababasa ang nangyayari sa paligid. At saka ate ka naman, dapat mas mature ka. Hindi sapat ang pera natin. Uunahin muna natin si Lia. Doon ko naramdaman na kahit anong gawin ko, hindi ako kailanman magiging sapat. Habang sila umaalis, ako naiwan sa bahay kasama si Lia. Tahimik, mabigat,
Ate, napatingin ako kay Lia. Nakatayo siya sa harap ko at may hawak na candy. Gusto mo? Saglit akong nagulat kasi bihira siyang magbigay. Salamat, sabi ko at kinuha ko yung candy. Ngumiti siya, pero parang may kakaiba sa ngiti niya. Parang may tinatago. Alam mo, kahit anong gawin mo yata ate, hindi ka kailanman magiging paborito ni na mama. Nanlamig ang katawan ko. Ano? Tumawa siya. Mahina. Pero pakiramdam ko, hindi iyon tawa ng isang batang katulad niya. Wala ka kasing charm, ate. Hindi ka katulad ko na charming. Mabait ka nga. Pero sino bang may gusto sa mabait lang, 'di ba? Hindi ako nakasagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil parang may biglang bumara sa lalamunan ko. Lumapit siya. Mas malapit. Yung halos magkatapat na ang mga mukha naming dalawa. Isa pa ate. Obvious naman. Ako ang gusto nila, 'di ba? Pagbalik ng mga magulang namin ay may dala nga silang bagong bag. Maganda, makintab, halatang mahal. Binigay nila yun kay Lia. Yakap, ngiti, papuri. Ako nakatayo lang sa gilid. Tahimik na nakatingin na para bang multo lang ako at hindi nila nakikita. Gabi na nang mahiga ako. Hawak ko pa rin ang certificate ko. Pero hindi ko na yun tinitingnan. Hindi ko na yun pinapahalagahan gaya nung excitement ko nung nakaraang linggo. Kasi kung sila mismo hindi nakita ang halaga ko, bakit ko pa ito ipipilit, 'di ba? At dun, Mama Mia, sa edad kong 10 taong gulang, dun ko tinanggap ang lahat. Na hindi nga anak ang turing nila sa akin. Kung hindi, isang tungkulin, isang responsibilidad. Mama Mia, may mga sugat na hindi nakikita. Walang pasa. Pero minsan ang mga sugat na yun pa ang pinakamasakit. Dahil kahit gusto mong ipakita sa iba, wala kang maipakitang ebidensya. At sa araw na yun, unang beses akong tuluyang nadurog sa harap ng maraming tao. High school pa ako noon, 3rd year. Mas mahirap na ang mga subjects. Mas mataas na ang expectations. Pero mas mabigat pa rin ang dala ko araw-araw. Ang bahay na hindi ko magawang matakasan. May group project kami noon sa Filipino, role play. Kailangan naming mag-perform sa harap ng klase. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, ako ang napiling gumanap bilang bida. Kahit na ako naman yung pinakatahimik, Mama Mia. Ana, ikaw na, sabi ng leader namin. Magaling ka namang magsalita kahit tahimik ka lang. Hindi ako agad nakasagot, hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ako sanay na ako yung nasa gitna. Hindi ako sanay na napapansin. Pero tumango na lang ako. Okay. 2 linggo akong naghanda, Mama Mia. Sa gabi habang tulog na ang lahat, dun lang ako nagpa-practice. Mahina lang ang boses ko na halos pabulong. Para hindi nila marinig. Para walang mangutya. Sa salamin, tinitingnan ko ang sarili ko. Pinipilit kong ngumiti. Pinipilit kong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pinilit kong maging ibang tao. Isang tao na hindi takot. Isang taong kayang tumayo sa harap ng iba nang hindi nanginginig. Ano yung ginagawa mo? Napalingon ako. Nakatayo sa may pintuan si Lia. Hindi ko narinig kung kailan siya dumating. Practice, may performance kami. Lumapit siya. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan. Parang may mali. At ikaw?
Ikaw ang bida? Tanong niya na tila hindi natutuwa at tila pang-iinsulto pa nga iyon, Mama Mia. Hoy, excited ako dyan. Pupunta ako. Ha? Oo, pupunta ako. Wala naman akong gagawin bukas eh. Manonood ako. Gusto kong tumanggi, Mama Mia. Gusto kong sabihin na wag na. Pero wala akong lakas ng loob. Kasi alam ko kahit tumanggi ako, gagawin pa rin niya ang gusto niya. Kinabukasan, araw ng performance, maaga po akong dumating. Mas maaga kaysa sa lahat. Umupo ako sa sulok, hawak ang script ko. Paulit-ulit binabasa kahit kabisadong-kabisado ko na. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na kaya ko yun, hindi pa rin mawala sa puso ang kaba. Isa-isa nang dumating ang mga kaklase ko. Umingay na ang paligid. May tawanan, tumataas na ang energy. Hanggang sa, Ate Ana! Napalingon ako. Doon ko siya nakita, si Lia. Nakatayo sa pintuan ng classroom. Naka-casual na damit. Maayos, maganda. Na para bang siya yung estudyanteng magpe-perform at hindi ako. Wow! Ang ganda naman ng kapatid mo, sabi ng isa kong kaklase. May nagbubulong-bulungan, may mga tingin, at sa isang iglap na wala ako sa eksena. Siya na ang naging sentro. Ngumiti si Lia, kumaway at dumiretso sa likod ng classroom at umupo. Siya nga pala, Mama Mia, kung nagtatanong kayo kung bakit hindi nila kilala ang kapatid ko, yun ay dahil si Lia po sa private school nag-aaral samantalang ako ay sa public school. Katwiran nila Mama at Papa, mahihirapan daw si Lia kapag maisali siya sa iba't ibang uri ng tao. Kaya dun siya sa nakasanayan niya. Simula grade school, private na po talaga siya. Hanggang sa dumating ang oras ko, oras para mag-perform. Tinawag na ako. Tumayo ako at kahit mabigat ang mga paa ko habang naglalakad ay pinilit ko pong makapunta sa harap. Ramdam ko ang bawat tingin. Sa likod nakaupo si Lia, nakatingin sa akin at ngumiti. Nagsimula ako. Sa una maayos, kinakabahan pero kaya naman. Naaalala ko ang linya ko. Nakakasabay ako sa aktingan. Hanggang sa may narinig akong mahinang boses. Corny? Kilala ko ang boses na yun. Pamilyar na pamilyar yun sa akin. Napatingin ako. Saglit lang pero sapat para mawala ang focus ko. Si Lia. Nakatingin sa kausap niya, tumatawa. Parang robot magsalita, no? Bulong niya. Pero sapat yun para marinig ko at marinig din ng iba. May mga natawa ng mahina. Nanikip ang dibdib ko pero tinuloy ko, Mama Mia. Dahil kailangan. Pangit kaya umarte. Narinig ko pang bulong-bulungan ng mas malakas at mas lantaran. May mga kaklase akong napatingin sa banda niya. May ilan na natawa, may ilan na lalo pang nagbulungan. At doon na umpisang mawala ako, hindi ko na maalala ang mga susunod kong linya. Hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Ang naririnig ko na lang ay ang pagtawa, ang bulong, at ang hiya. Ana? Continue, sabi ng teacher ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita na para bang may nakabara sa lalamunan ko. Parang may pumipigil sa akin. At sa gitna ng katahimikan ay natawa si Lia. Malakas yun, walang pakundangan. Sorry, sabi niya kunwari na nahihiya. Hindi ko napigilan eh. Mas lalong may tumawa at dun tuluyan akong nabasag. Miss, pwede bang? Sabi ng teacher ko pero hindi niya natapos dahil napaiyak na ako sa harap nila, Mama Mia.
sa harap ng lahat. Ana, okay ka lang? Tanong ng teacher. Tumango ako, pero hindi totoo yun. Teacher, pwede po bang mag-CR muna ako? Hindi ko na hinintay ang sagot ng guru ko at tumakbo na ako palabas. Sa loob ng CR doon ako tuluyang bumagsak. Hinawakan ko ang lababo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namumugto na ang mga mata ko. Namumula na ang ilong ko. Mukha akong talunan. Bakit lagi na lang ganito? Hindi ko alam, Mama Mia, kung gaano ako katagal sa loob ng CR. Pero nang lumabas na ako ay tapos na ang lahat. Ang performance, ang klase, pati na rin yung araw. Pag-uwi ko nasa sala si Lia, parang walang nangyari. Parang wala siyang ginawang eskandalo dun sa school. Ate, ang galing mo kanina, sabi niya. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa kwarto. Isinara ang pinto at dun tahimik na naman akong umiyak. Pero sa gabing yun ay may nagbago sa akin. Hindi na ako si Ana na umaasa. Hindi na ako si Ana na naghihintay purihin ng mga magulang at pamilya niya. Natuto akong mawalan ng pakialam. At dun nagsimula ang isang bagay na mas mapanganib. Ang paghahanap ko ng pagmamahal. May mga sugat na hindi agad dumudugo. Tahimik lang silang lumalalim hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung paano sila nabuo sa katawan mo. Ganun yata ako, Mama Mia. Tahimik, maingat pero puno na ng lamat sa loob. Pagkatapos ng gabing yun sa school, yung araw na pinagtawanan ako sa harap ng lahat, may namatay sa loob ko. Hindi naman literal pero parang ganun na rin yun. Hindi na ako sumasali sa kahit na anong activity. Kailanman kahit bino-volunteer ako ng mga kaklase ko, hindi ako pumapayag. Hindi ako nagtataas ng kamay kahit alam ko ang sagot. Mas lalo kong piniling mas maging invincible, mas maging safe, mas maging tahimik, para hindi masyadong masakit. Lumipas ang mga taon, natapos ako ng high school nang walang selebrasyon. Walang yakap, walang proud kami sa'yo. Nung graduation day ko, Mama Mia, tita ko po na pinsan ng tatay ko ang nagpunta. Dahil ang sabi nila, kailangan na may kasama si Lia sa field trip niya. Maglinis ka muna ng bahay bago magpahinga. Yun ang bungad sa akin ng nanay ko. Matapos ang graduation day ko. Habang nung graduate si Lia, may handaan, may cake, may mga bisita. Kahit na hindi naman siya honor eh. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Alam ko namang masasaktan lang din ako. Nung college, Mama Mia, yun na ang pinakaakala kong magiging simula ng pagbabago. Bagong lugar, bagong tao, bagong ako. Pero dala ko pa rin ang sarili ko na punong-puno ng takot. Hindi ako madaldal, hindi ako approachable. Hindi ako yung tipo ng taong madaling lapitan, kaya kahit napapalibutan ako ng tao, pakiramdam ko ay mag-isa pa rin ako. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Isang simpleng araw. Wala namang espesyal, walang kakaiba, pero yun na pala ang araw na magbabago ang lahat. Nasa loob ako ng library, yun ang paborito kong lugar kasi tahimik. Walang manghuhusga, walang mananakit. Nakaupo ako sa isang sulok, nakayuko at nagbabasa ng libro. Hanggang sa hindi ko na malayan kung gaano nakatagal ang oras na lumipas. Excuse me? Napatingin ako sa pinagmulan ng boses. May lalaking nakatayo sa harap ko. Matangkad, malinis manamit, maayos ang tindig. At higit sa lahat, nakatingin siya sa akin. Diretso, walang pag-aalinlangan. Po?
Mahina akong sagot. May nakaupo ba dito? Tanong niya at tinuro ang bakanting upuan sa harap ko. Walang nakaupo doon. Pero hindi ako sanay na may gustong umupo sa tabi ko. Wala. Salamat, sabi niya at umupo siya. Nahimik ulit. Bumalik ako sa pagbabasa pero hindi ako makapag-focus. Ramdam ko ang presensya niya. Hindi ako komportable. Hindi ako sanay. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa, "Anong course mo?" Napatingin ulit ako sa kanya. Accountancy. Pareho pala tayo. Nagulat ako. Hindi dahil pareho kami ng course, kundi dahil may kausap ako. At hindi siya tumatawa. Hindi siya nangungutya. Anong year mo? Second year. Same. Ngumiti siya. Pero baka hindi tayo blockmates. I'm Marco, by the way. Inabot niya ang kamay niya. Saglit akong nagdalawang isip pero inabot ko rin yon. Ana. At sa simpleng sandaling yun ay tila may nangyaring kakaiba, Mama Mia. Hindi niya hinigpitan ang hawak ko. Hindi niya ako tiningnan ng pataas pababa. Hindi niya ako hinusgahan. Tinanggap niya lang ako bilang ako, kung sino ako. Hindi yon malaking bagay para sa iba, pero para sa akin, parang may ilaw na biglang sumindi sa isang madilim na kwarto. Simula noon ay madalas na kaming magkita sa library ni Marco. Hindi naman planado, hindi pilit, yung parang natural lang. Hindi ka ba nagsasawa dito? Tanong niya minsan. Hindi. Gusto ko dito kasi tahimik. Tumango siya. Pareho pala tayo. Minsan sabay kaming nag-aaral, minsan nagkukwentuhan, minsan tahimik lang, pero hindi naman awkward. At unti-unti, Mama Mia, may natutunan ako. Na may mga taong kahit hindi ka kakilala ng matagal, kaya kang tratuhin ng maayos kaysa sa mga taong kasama mo buong buhay mo. Isang araw, sa loob ng library ay nagkasabay ulit kami. Ana, gusto mong magkape? Napatingin ako sa kanya. Ha? Sa labas lang. Parang study break ba? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ko alam kung paano tumanggap ng ganong paanyaya. Okay lang kung ayaw mo. Dagdag niya nung natagalan ako. Hindi Okay lang naman sa akin magkape. Sabi ko matapos kong huminga ng malalim. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon sumama ako sa maliit na cafe malapit lang sa campus. Simple lang yun, hindi fancy. Pero para sa akin ay tila bagong mundo yun. Anong gusto mo? Tanong niya. Kahit ano. Hindi pwedeng kahit ano, no? Natatawa niyang sagot. Kailangang may choice ka. Natigilan ako. Choice? Hindi ako sanay sa salitang yon. Coffee na lang. Anong klaseng kape? Yung may chocolate, sabi ko. Okay. Habang naghihintay kami ng order namin ay nag-usap kami. Simple lang. Walang malalim, walang pilit. Ikaw, anong ginagawa mo kapag free time mo? Tanong niya. Wala. Wala? Usually nasa bahay lang ako. Hindi ko sinabi ang totoo. Na ang nasa bahay ang ibig sabihin ay naglilinis, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga sa isang batang hindi naman baldado. Ay hindi pala bata. Kasi 1 taon lang ang pagitan naming dalawa ni Lia. Hindi niya tinanong kung bakit. Hindi niya pinilit. Mama Mia, nakaramdam ako na parang komportable ako kapag kasama ko si Marco.
Pag-uwi ko ng bahay ay tila yata iba ang aura ko. Tila may saya sa mga mata ko. Pagdating ko ay tila napansin din iyon ni Leah. Nakatitig siya sa akin. "Saan ka galing?" tanong niya. Diretso, malamig. Wala yung usual na ate. "Sa school." "Talaga?" Hindi naman ako nagsinungaling, Mama Mia. Hindi ko lang sinabi ang lahat. "Ang saya mo ngayon ah." Hindi yun tanong, kundi akusasyon. Hindi ako sumagot. Dormiretso na lang ako sa kwarto ko, Mama Mia. Wala na akong pakialam kung ano man ang isipin niya. Pero nung nasa kwarto na ako, nung nasa harap na ako ng salamin, dun ko nga nakita na tila may kakaiba sa aura ko. Hindi ko napansin kung kailan ako nagsimulang ngumiti ng hindi pilit. Siguro nung araw na hindi na ako nag-iisa sa library. Siguro nung may isang taong kusang lumalapit sa akin. Hindi para utusan ako, hindi para husgahan ako, kundi para makasama ako. Ang tahimik mo pa rin, Ana. Napatingin ako kay Marco. Nasa coffee shop na naman kami. Parehong order, parehong upuan. Parang naging routine na namin yun. Ganun talaga ako. Well, hindi naman masama. Sa totoo lang, mas gusto ko nga yun eh. Kasi hindi ka plastic. Hindi ka trying hard. Hindi ka maingay na wala namang laman. Napatawa ako. Mahina pero totoo. At dun ko napansin na sa bawat araw na kasama ko siya, unti-unting nawawala ang mabigat na matagal ko nang dala. Alam mo, parang lagi kang may iniisip. Natigilan ako, Mama Mia, kasi tama naman siya. Lagi naman talaga akong may iniisip. Don't get me wrong, Ana ha. Pero okay ka lang ba sa bahay niyo? Diretsahan ang tanong niya. Pero hindi ko naman naramdaman na nanghihimasok siya. Gusto kong magsinungaling, Mama Mia. Sabihin na okay lang. Sabihin na normal lang. Pero ewan ko. Pagod na yata ako eh. Pagod na akong magpanggap. Hindi. Mahina pero buo kong sabi. Hindi siya nagsalita agad. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagbigay ng solusyon o payo. Lumapit lang siya ng konti. Sipin mo, hindi ka nag-iisa. Sabi niya. At doon ay parang may bumitaw sa loob ko. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Unti-unti kong kwento sa kanya ang lahat. Ang bahay, ang pagkakaiba namin ni Leah, ang pagiging invisible ko sa harap mismo ng mga mata ng mga magulang namin. Ang sakit na bata pa lang ay daladala ko na. Hindi ako sigurado kung paano niya tatanggapin iyon noon. Pero dahil matagal na panahon na akong walang ibang napagsasabihan, ay tila binuhos ko na ang lahat sa kanya. Hindi ko alam kung iisipin niyang drama lang ang lahat o kung lalayo siya sa akin dahil weird ako. Pero hindi. Grabe. Mahina niyang sabi. Wala akong naramdaman na awa. Parang nakaramdam ako ng simpatsya at galit para sa akin mula sa kanya. Hindi mo deserve yun. Mama Mia, 4 na salita lang. Pero yun ang unang beses na may nagsabi sa akin nun. At dun tuluyan akong nahulog. Hindi biglaan. Hindi dramatic, kundi dahan-dahan at sigurado. Hindi ko nga agad tinanggap na mahal ko siya eh. Hindi dahil hindi yun totoo, kundi dahil natatakot ako. Kasi para sa akin, Mama Mia, ang pagmamahal ay may kapalit. Laging may kapalit. Kaya dahil doon ay pinilit kong umiwas kay Marco.
Bakit ka umiiwas? Tanong niya isang araw nung naabutan niya akong papalabas na sa library. Inaya niya ako sa park noon. Ayoko sanang pumayag pero dun nga, inakusahan niya akong iniiwasan siya kaya pumayag ako. Pagdating namin sa park ay tinanong niya ulit ako ng tanong na hindi ko nasagot kanina. Kung bakit ko siya iniiwasan. Hindi naman ako umiiwas. Hindi ba talaga? O gusto mo lang din talaga akong iwasan? Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi lang ako sanay, Marco. Yun lang ang nasabi ko. Hindi sanay saan? Hindi ako sanay na may nagmamalasakit. Tahimik siya. Matagal. Hanggang sa, pwede bang sanayin kita? Napatingin ako ng diretso sa mga mata niya. Walang biro, walang laro. Hindi kita sasaktan, Ana. At dun, Mama Mia, ay sumuko ako. Dun ko naramdaman na may isang tao din palang makakakita ng halaga ko. Dun nagsimula ang mundong hindi ko akalaing mararanasan ko. Mga simpleng bagay lang. Yung may kasabay kang kumain, kausap, maglakad at tumawa. Pero para sa akin ay parang panaginip lang ang lahat ng yon. Ang cute mo kapag tumatawa ka. Napangiti ako sa sinabi niya. Uy, hindi naman. Hindi ka sanay purihin, ano? Tama siya. Sa bawat araw na kasama ko si Marco ay mas nagiging buo ako. Mas nagiging ako. Hanggang sa napansin nila. Sa bahay. Anong meron? Bakit parang ang saya-saya mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni nanay. Hindi ako sumagot pero sa gilid ay nakatingin si Lia. At alam ko, Mama Mia, simula na naman ng pakikialam niya. Hindi nagtagal na wala si Marco. Hindi naman literal pero parang ganun na rin. Hindi na siya tumatawag, hindi na siya nagte-text, hindi na siya nakikipagkita. At sa bawat araw pakiramdam ko ay may namamatay at nawawala sa akin. Busy lang siguro siya, sabi ko. Paulit-ulit kong sinasabi yun sa sarili ko pero sa loob ko tila alam ko na. Parang may mali, Mama Mia. Nang harapin ko siya, dun ko narinig ang salitang hindi ko inaasahan. Natatakot ako. Sabi niya. Sa akin? Hindi siya makasagot. Ewan ko, Mama Mia, pero biglang nag-flash sa utak ko ang muka ng kapatid kong si Lia. Umuwi ako ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng kwarto niya. Walang takatok. Nag-usap ba kayo ni Marco? Diretso kong tanong. Sino si Marco? Tanong niya nang may pangiti-ngiti pa. Huwag kang piloso pa. At huwag kang magmaang-maangan, Lia. Alam kong inoobserbahan mo ko. Alam kong inaalam mo ang mga galaw ko sa school kahit hindi tayo iisa ng university na pinasukan. Finally, nagets mo rin, sabi niya. At doon niya sinabi ang lahat, ang kasinungalingan, ang mga episodes ko raw, ang mga espiritu raw na nakikita ko kaya ako nilalayuan ng mga tao, ang paninira. Bakit ka gumagawa ng kwento sa kanya tungkol sa akin, Lia? Kasi hindi ka dapat maging masaya. Sabi niya. Simple, malinaw, malupit. Dito ko napagtanto, Mama Mia, na wala talaga akong aasahan kay Lia. Pero hindi na ako mananahimik. Hinding-hindi na.
Sinabunutan ko si Lia sa unang pagkakataon. Lumaban din naman siya sa akin. Naabutan kami ng aming mga magulang na nag-aaway at nagsasabunutan. Pero sa huli, ako lang ang sinampal ng tatay ko. Kahit sinabi ko ang katotohanan, hindi sila naniwala sa akin. Pinoprotektahan ka lang ng kapatid mo. Bakit ka nakikipag-boyfriend habang nag-aaral ka, ha? Sabi ng nanay ko. Doon ko naisip na wala na talaga. Hopeless case na talaga ang papel ko sa pamilyang ito. Kaya naman, Mama Mia, agad akong pumasok sa kwarto ko. Inimpake ang mga gamit ko. Akala siguro ng nanay ko at ng tatay ko na pumasok lang ako sa kwarto para umiyak, gaya ng dati. Lahat ng gamit ko, mga importanteng papeles, mga libro, lahat yun pinagkasya ko sa 2 maleta na binigay pa sa akin ng tita kong galing Canada. Nung lumabas ako ng kwarto ay nasa sala silang 3. Nag-uusap. Gulat na gulat ang mga magulang ko nung nakita nilang hila-hila ko ang 2 malalaking maleta. O ano yan? Tanong ng nanay ko. Maglalayas ka? Sige, lumayas ka! Tiningnan ko si Lia ng masama, pero parang baliwala lang sa kanya, Mama Mia. Nagmamalaki ka na ngayon? Ano, porket matitigas na yung buto mo? Sige, lumayas ka. Tignan natin kung paano ka tatagal sa mundo. Sabi ng tatay ko. Ewan ko, Mama Mia, kung paglalayas ba yun, kung alam naman nilang umalis ako. Sa harapan nila mismo, ako nag-alsa balutan. Lumabas ako ng bahay nang walang matinong direksyon. Hindi din nila ako sinundan. Nakarating ako sa isang convenience store. Doon ako umupo, kumuha at nagbayad ng tubig. At saka kinuha ko ang analog kong cellphone. Dinayal ko ang cellphone number ng pinsan ng tatay ko na siyang tanging taong nakakaintindi sa akin. Na siyang tanging taong pumupunta noon sa recognition o graduation day ko. Tita, umalis po ako sa amin. Ano? Bakit? Anong nangyari? Nasaan ka? Nung sinabi ko ang lugar ko, sabi niya antayin ko raw siya dahil susunduin niya ako. Agad din naman niya akong sinundo, Mama Mia. Ang tita kong ito ay wala pong anak at wala ring asawa. Lesbian po kasi siya. Hindi din siya tanggap ng mga magulang niya at ng buong pamilya nila. Agad niya akong kinupkop, niyakap. Tinanong kung anong nangyari. Nung sinabi ko sa kanya ang lahat, ay niyakap niya ulit ako. Sorry talaga, Ana. Sorry sa pagtrato sa iyo ng ganyan ng mga magulang mo at ng sarili mong kapatid. Tita, magsabi sana kayo ng totoo sa akin. Hindi po ba ako anak ni nanay at tatay? Bakit po ba ako ginaganito nila? Huwag kang mag-isip ng ganyan, Ana. Anak ka nila. Kaya lang siguro, iba talaga ang tingin nila at trato nila sa iyo at sa kapatid mo. At tulad mo, hindi ko rin talaga masasagot ang tanong na yan. Doon ako tumira sa puder ng tita ko. Pinag-aral din naman niya ako, Mama Mia, pero pumasok pa rin ako bilang student assistant sa university na pinapasukan ko. Mahirap dahil napakahirap po ng kursong kinuha ko. Kaya lang nagpursige ako, Mama Mia. Isang araw, inantay ako ni Marco na matapos sa shift ko dun sa registrar kung saan ako na-assign bilang student assistant. Pwede ba kitang kausapin, Ana? Pinagbigyan ko siya.
Doon humingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya, Mama Mia, meron din kasi daw siyang tiyahin na pareho ang case dun sa sinasabi ni Leah sa kanya tungkol sa akin. Kaya napaniwala siya nitong baliw ako. Pero naisip niya, Mama Mia, baka nga naman talaga nag-research pa muna si Leah tungkol sa kanya bago siya kinausap nito. Nag-research muna si Leah kung anong mga bagay na dapat niyang sabihin kay Marco. Bago niya kinausap si Marco para mapaniwala ito. Sorry. Sorry talaga, Ana. Akala ko ba kilalang kilala mo ako, Marco? Akala ko ba kakampi kita? Pero masakit para sa akin ang paniniwala mo sa kanya. Una ko namang sinabi sa'yo, 'di ba? Kung ano ang papel ko dun sa bahay na yon. Patawarin mo ko, Ana. Please, patawarin mo ko. Hindi naging madali ang lahat, Mama Mia. Hindi ko agad napatawad si Marco. Ang totoo niyan, paulit-ulit pa siyang nangungulit sa akin. Naging sikat pa nga kami sa school eh. Kasi parang tinutukso-tukso pa kami ng mga nakakakilala sa amin, lalo pat nakikita nila na sinusundan-sundan ako ni Marco kahit saan ako magpunta. Pero hindi ako agad nagpadala. Nag-focus muna ako sa pag-aaral at sa pagiging SA ko hanggang sa nakagraduate nga ako, Mama Mia. Kung iniisip nyo na nung graduation day ko ay pinuntahan ako ng mga magulang ko, mali po. Hindi po. Sadyang napakatigas ng mga magulang ko. Hindi mo makikita o aasahan sa kanila yung mga eksena sa telebisyon na magsisisi. Hindi. Walang ganon. Hanggang sa nakapasa kaming pareho ni Marco sa board exam bilang Certified Public Accountants. Nung nakapasa kami, Mama Mia, ay sabay kaming naghanap ng trabaho. Sabay din naman kaming natanggap pero sa magkaibang kumpanya. Pinagbigyan ko na rin si Marco at naging kaming dalawa. Matapos ang 1 taon ay nagkaroon ng job offer si Marco sa Dubai. Agad niya yung tinanggap. Wala pang 6 na buwan ay nakasunod ako sa kanya, Mama Mia. At ngayon, nandito po kaming dalawa sa Dubai. Nagbabalak na rin po kami ni Marco na magpakasal. Hanggang ngayon, wala pa rin po akong kontak tungkol sa mga magulang ko o tungkol kay Leah. Yung tiyahin ko, yung pinsan ng tatay ko na tinirhan ko ng ilang taon nung lumayas ako sa amin, ay hindi din nagbibigay sa akin ng kahit na anong impormasyon o balita. Inisip niya, Mama Mia, na baka mas makakabuti sa akin na walang alam tungkol sa nangyayari sa pamilyang iniwanan ko. Mama Mia, hindi ko po ito isinulat para siraan ng mga magulang ko o si Leah. Isinulat ko po ito para sa mga taong katulad ko. Mga nagtitiis, mga anino, mga nasa isang sulok, mga sanay na sinasaktan ng iba. Sana matuto na tayong lumaban. Sana matuto na tayo na ipagtanggol ang ating mga sarili at huwag hayaan ang iba na tayo'y apak-apakan at sirain ang ating pagkatao, pati na rin ang magandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Nawa po ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwentong ito, Mama Mia. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Ana. Nako, Ana! Grabe naman ang pinagdaanan ni Ana. Parang parang yung mga nakikita natin sa blue app, sa black app na mga short stories, parang ganun, na yung kapatid parang sinasabotahe pa siya, sinasabotahe ang kanyang buhay pag-ibig, na para bang hindi siya kasali sa pamilyang ginagalawan nila.
Naka-try na ba kayo ng ganon? Anyways, good for you, Ana. Good for you na medyo okay na ang buhay mo ngayon. Sana tuloy-tuloy na. Sana'y maging masaya ka. I'm not saying na patawarin mo ang mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Nasa sa'yo yan dahil you heal at your own pace. Ikaw na bahala dyan. Basta importante, masaya ka ngayon. Masaya kayo ni Marco ngayon. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na ma-share sa iba itong napakagandang kwento naman talaga ng iyong buhay. O, diba? Thank you so much. Naku po, kayo po ba ay may ginagawa dyan? Busy po ba kayo? Kung hindi kayo busy, paki-open naman po ng Blue app. Oo. Ayun, pakihanap po ang Shop in Style. Paki-follow nyo po. At syempre kung may mga magustuhan kayo dyan, ang dami-dami po nilang mga paninda na gaganda naman talaga ng quality. As in, quality talaga. Lalong-lalo na yung sandal. Ayun, maraming salamat, Ma'am Rose. And sa inyong lahat dyan, order na po kayo. At paki-like at follow na rin. At i-share nyo na rin. Baka may mga kaibigan kayo o mga kamag-anak na gustong bumili. Okay? Nagtinda ba naman? Anyways, bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa atin munang mga suki. Pasok mga suki. Presyo Divisoria, ayun, mga suki na mga member, maraming thank you. Hindi lang po talaga basta-basta nag-subscribe, nagpa-member pa, kaya thank you so much talaga. Hello ako sa ating suki, ayun, na si Christina Aure, maraming salamat. Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycers, Mac Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you sa pagmamahal at walang sawang pagsuporta po ninyo. Hi din ako kay Julian Ramirez. Ayun. Hello sa inyo, sa mga subscriber natin. Maraming salamat. Lorna Manza, Lynn Gausin, Jeremy Romero, Charlene Baclohan, Kittens Love. Hello. Julian Jimenez pala. Sino si Ramirez? Maraming salamat. Rose Santiago, Christina Season, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much. Hanggang dito na lang muna tayo for this weekend. Hanggang bukas, may video na tayo. Sana nga. Dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bye-bye! Ingat po. Love you!